Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola-bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada, Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. PM Justin Trudeau nasa Japan na. 2 nasawi sa car crash sa Surrey. Death penalty maaaring ibalik sa Pilipinas. Mga Victoria residents nais ipalis ang Tent City. 2 immigrant mula sa Laos ang nasawi sa car crash sa 152nd and 88th Avenue sa Surrey noong linggo ng umaga. Sakay ng kotse nang galing ang dalawa sa isang party nang pauwi na sila. Panoorin natin ang detalye ng report na ito mula sa Surrey. Marami sa mga kaibigan ng dalawang lalaki ang naglagay ng mga bulaklak at litrato sa kanto ng intersection na kung saan naganap ang aksidente. Ang dalawang namatay ay parehong immigrant mula sa Laos at parehong nasa mid-40s lamang. Mga alas 12 ng madaling araw ng isang Hyundai ang tumatakbo east sa 88 ang bumangga sa isang 4Runner na tumatakbo northbound naman sa 152nd Avenue. 2 namatay at 3 ang nasa ospital pa. Maraming nagsasabi na kahit na marami ang camera sa intersection na yon, marami pa ring aksidenteng nangyayari sa lugar. Hindi pa alam kung ano ang dahilan ng aksidente at patuloy na iniimbestigahan ang kaso ng RCMP. Maraming residente sa isang downtown city block sa Victoria ang nagrereklamo sa dami ng basura at taong nagtatayo sa Tent City na hindi nababantayan ng lungsod. Panoorin natin ang balitang ito mula sa Victoria. Kahit na ang hangin na paghinga ng residensya ay naiimpid ayon kay Winnie Egan na matagal nang nakatira sa building sa harap ng Tent City. Inaamin ng Victoria RCMP na nangangailangan sila ng tulong sa dumaraming insidente ng kaguluhan na nangyayari sa lugar na iyon. Mga 80 na homeless ang nakatira sa Tent City at dumarami sila linggo-linggo. Tumaas sa 46% ang tawag sa service ng polis ang naganap sa loob ng ilang linggo pa lamang dahil sa mga illegal activities na nagaganap sa Tent City. Naghahangad ang polis ng $113,000 upang makapag-deploy ng 2 polis na magpatrol ng lugar hanggang sa Setyembre. Ayon kay Linda Helps, ang mayor ng Victoria, may contingency fund ang lungsod para sa ganitong mga pagkakataon. Ayon sa mga residente, ang pagsupply ng pulis at tubig at iba pang basic necessities ang hindi solusyon sa problemang ito. Sa mga residente, ang pagpapaalis ng mga homeless ang solusyon sa kanilang problema. Ang Berlin ay nagbigay na ng mahigpit na solusyon sa problema ng Airbnb sa Germany. Kaya kayang tapatan ito ng Vancouver? Alamin natin ang detalye mula sa Vancouver.
Ayon kay Mayor Gregor Robertson, malaking tulong ang kailangang ibigay ng federal government sa pagre-regulate ng negosyo ng Airbnb sa Vancouver na patuloy na nagpapahirap sa mga residenteng hindi makakuha ng mga marerentahang bahay sa lungsod dahil sa mga units na nakalaan na sa mga nagnenegosyo sa ilalim ng rental agency na ito. Ayon sa mga residente, umaabot na ng mula $1,000 hanggang $2,500 ang rentahan ng mga units sa Vancouver dahil nakikipagkompetensya sila sa mga nais magrenta ng mga suites sa maikling panahon lamang. Ang karaniwang singilan sa mga hotel sa Vancouver ay mula $400 hanggang $600 per night sa mga 4- and 5-star hotels, kaya't maraming pumupunta sa Airbnb dahil makakakuha sila ng matitirhan na may complete amenities sa halagang $177 o mababa kalahati ng mga hotel rates. Ayon din kay Robertson, gumagawa ng paraan ang City Hall na matulungan ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga residente kung saan sila makakapagrenta. 4 na bagong proyekto sa Surrey na siguradong makakadagdag sa income ng lungsod at pagkakakilala nito sa buong mundo ang inilunsad ni Mayor Hepner noong isang linggo. Panoorin natin ang balitang ito mula sa Surrey. Ibinalita ni Mayor Linda Hepner na isa sa malaking film outlet, ang California-based Skydance Studio, ay nagbukas ng soundstage sa Newton sa Surrey. Kinuha nito ang dating Pacific Newspaper Group building sa 88th Avenue. 5 soundstages ang itatayo sa dating newspaper facilities at marami sa proyekto ng Skydance Studio ay ipinalalabas sa Netflix. Ang mga bagong itong series na ilulunsad ay isang kwento ng isang city in the future, ang tag ng Surrey City sa kanyang development. Kasama rin sa plano ng munisipyo ang Clean Technology Resource Center. Naghahanap na rin ng lugar para sa mga helipad sa North and South Surrey na magdadala ng mga panibagong businesses mula sa ibang city centers. Isa pang proyekto ay ang pagtayo ng Children's Safety Village, kagaya ng sa Brampton, Ontario, na magbibigay impormasyon sa mga kabataan sa mga oportunidad na maaari nilang matanggap at makapagpapalayo sa kanila sa mga illegal drugs and activities. Layunin ng mga proyektong ito na masubaybayan ang magpaglaki ng lungsod at isabay ang paglaki ng mga kabataan dito. Dumating na sa Japan si Prime Minister Justin Trudeau para mag-attend ng G7 Summit. Panoorin natin ang balitang ito mula sa Tokyo. Winelcome ng Japan's Guard of Honor si Prime Minister Justin Trudeau at ang kanyang asawang si Sophie Gregoire Trudeau sa Tokyo's Haneda International Airport noong Lunes. Kasama sa itinerary niya ang makipagkita sa Emperor at Empress ng Japan, pati na rin sa kanyang Japanese counterpart na si Prime Minister Abe bago magsimula ang G7 Summit. Nais makakuha ng business ni Trudeau sa Japan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga auto industry leaders na mag-invest sa Canada. Matagal ng trade partner ng Japan ang Canada at nais magkaroon ni Trudeau ng mas matatag na trade relations sa third economic giant sa buong mundo. Malaki ang tiwala ng Japan sa creativity ng Canada pagdating sa pagnenegosyo. Isa rin sa mga magiging usapan ng dalawang bansa ang security na handang ibigay ng Canada sa issue ng territorial dispute ng Japan sa China. Ang mga awiting nena at tayo mga Pinoy ay mga awiting pamilyar sa ating lahat, lalo na yung sa mga kasali sa mga kilos protesta sa panahon ng first quarter storm noong panahon ng martial law. Ang manunulat at folk legend na si Ka Heber Bartolome at ang kanyang grupong Banyuhay ang nagpasikat ng mga awiting ito. Ang hingid sa kalaman ng marami, si Ka Heber na alumnus ng University of the Philippines ay natapos ng Fine Arts noong 1969 at kasabayan niya sa UP Concert Chorus ang mga kilalang mga awit na sina Net Inventor, Boy Camara at iba pa. Bumisita si Ka Heber sa Vancouver sa buwan ng Mayo upang maipakita niya ang kanyang galing sa pagpinta at upang makasalamuha ang ating mga kabayan. Sa ating one-on-one, kumustahin natin si Ka Heber sa kanyang pagbisita. Hello po mga kabayan, nandito po tayo sa Philippine Consulate to interview ang isa sa pinakamahalaga at pinakarespetadong artist ng ating bansa, si Heber Bartolome. Welcome po sa Canada, Ka Heber. Magandang gabi po. Magandang gabi po.
So, ibang aspeto naman po ito ng inyong artistry, ano? Ito po yung talagang pinag-aralan kong sining sa pamantasan ng Pilipinas. Yung music kasi, sa pamilya namin yan eh. Lumaki kami sa musika, sa pamilya. Lahat kami ay bumabasa ng nota, classical ang aming orientasyon. Pero dahil ako ay nahubog sa loob ng pamantasan, sumulat ako ng mga kanta na may kinalaman sa ating lipunan. At dahil doon, wala kasi masyadong magawa ng mga topic na gano'n sa mga kanta, kaya napansin ako ng mga taga-UP. At unti-unti, kami nagsimula ng OPM, kami nagsimula sa pamamagitan ng Pinoy Rock. So, naging makasaysayan yung mga contribution namin sa pagbabago ng musikang Pilipino. Mula sa unang panahon na English lang kinakanta, ngayon kalat na ang OPM. At dahil ito sa grupong Pinoy Rock sa Manila Sound. So ito po talaga ang first love ninyo, ang pagpipinta? Ito yung kursong kinuha ko. Pero kami, natural na mga musikero kami sa pamilya. Hindi ko ginusto na maging musikero, pero dahil yun ang buhay namin. Hanggang nag-aaral ako sa pamantasan, nakapag-aaral ako dahil sa pagiging member ng UP ROTC Band, no? French horn player. Tapos, nung tapos na kami ng ROTC, UP Concert Chorus naman, kung saan tayo magkasama. Yes po, tama po yun. So ano po bang klase ng art, how can you describe the art of Heber Bartolome? Ang isang artist, pinipilit niya na magkaroon siya ng sariling identity sa style, no? At ay hanggat maaari, pag nakita ng tao yung painting, kay Heber yan. May gano'n akong kay Heber yan. Style ni Heber yan. Maganda yung gano'n. Tama. So habang kumakanta po kayo, habang yung inyong music career, kasabay din po yung art career ninyo o medyo later in life na po ito? Hindi, nag-alternate siya. May mga paintings ako na ginagawa na dahil may concert, iiwanan ko siya. Pupunta ko yung concert ko, mag-ensayo. Tapos nakakalimutan ko na yung balikan. Minsan, babalikan ko yun after 2 years. Ay, maalikab ko, natutuloy mo naman gano'n. Okay. So, nag-concert pa lang po kayo dito last week, ano po? Meron po ba kayong ibang pang concert na gagawin? Sa this coming weekend, sa Kelowna. Sabado at Linggo, 2 concert na maliliit lang. Dito po lang sa BC or magta-travel po kayo sa Canada? Galing na kami ng Calgary at saka sa Prince George. Marami po kayong mga fans doon, sigurado? Ay, madami. At may dala kaming CDs, t-shirts, medyo nauubos na. Okay. Doon ako kumikita kasi yung mga concert ko maliliit lang, hindi malakihan. Ang hablo ko lang kapag madalaw ko yung mga kababayan natin at makantahan. Kaya ang tawag ko sa ating exhibit ay Harana at Dungaw. Dahil parang tinutugtugan ko ang ating mga kababayan at sila naman parang kung hinaharana mo, dumudungaw. Wala naman pong retirement in the future para kay Heber? Nararamdaman ko yung retirement, pero alam ko pag tinutuloy mo yung musika, alam na kung kumakanta ka, nakakapagpahaba ito ng buhay. Yung lumalakas ang iyong lungs, pag-inhale ng mga nota. At lagi ako naglalakad para alam ko, maganda exercise ang walking no? Kaya yun ang ginagawa ko. Nabanggit niyo po na UP Concert Chorus kayo dati. Sino pong mga kasabay niyo sa UP Concert Chorus noon? Noon, 1969, sila Chingoy Alonso, si Boy Camera, sila Nanette Inventor, tsaka pianista namin, si Nita Obrugar. Si Professor Baguio na po ba ang inyo? Siya yung sa panahon niya. Buhay pa siya nung umalis ako sa chorus. Naabutan ko po yun. Baka nais niyo pong batiin ang ating mga kababayan dito sa Canada? Binabati ko kayo dahil ito talaga ang dahilan ba't ako nagpupunta sa iba't ibang bahagi ng mundo, yung madalaw yung ating mga kababayan ng ibang bayan. Siguro dahil sa lalo na yung mga kabataan, hindi nila inabutan yung mga kanta ko. At yung mga umalis ng ating bayan bago ako nakilala, hindi rin nila alam yung mga kanta ko. Kaya bahagi ko o layunin ko yung mapaabot ko sa kanila ang aking mga sinulat na awit. Sapagat ang sinusulat ko, yung tungkol lamang sa ating kalagayan ng lipunan. Maraming salamat po Heber at more power sa inyo. Sa'yo rin, magandang bini-bini. Salamat po.
Simula sa Hunyo, ang Langara Continuing Studies ay magbibigay ng preparation courses para sa Canadian English Language Benchmark Assessment for Nurses or CELBAN. Alamin natin ang detalye ng mga kursong ito. Bilang assessment tool, ang CELBAN ay ginawa upang malaman ang English proficiency ng mga nurses na internationally educated at interesadong mag-apply ng lisensya sa pagka-nurse dito sa Canada. Ayon kay Instructor Jess Madigan, ang kurso ay nagbibigay sa mga nais mag-apply bilang nurse ng advantage sa mga kukuha ng CELBAN kumpara sa IELTS. Ang 40-hour course ay pathway program na magbibigay sa mga estudyante ng mga working scenarios, practical situations, at opportunities na mag-improve ang kanilang communication skills bago kumuha ng CELBAN. Sinasabihan din ito ng mga mahuhusay na nursing program ng Langara gaya ng SIMS. May mga 2 courses schedules na ino-offer sa mga nais mag-apply ngunit kipit sa oras dahil sa trabaho at pamilya. Ang mga weekday program nila ay tuwing Miyerkules ng gabi at tuwing Sabado naman kapag weekends. Recognized by national nursing licensing bodies, ang CELBAN ay pinapatakbo ng CELBAN Center at maraming test sites across Canada. Ang mga requirement ay kung may interest sa pag-upgrade, may training sa bansang pinanggalingan nila, at kung may iba pa silang native language bukod sa English. Ayon sa Statistics Canada, magkakaroon ng shortage ng mga 113,000 nurses sa taong 2016 na makakaapekto sa healthcare system. Dahil dito, nagsasagawa ng survey ang mga 50 professional nursing stakeholder organizations across Canada ang naglabas ng Comprehensive Project Development and Planning na ma-implement ang CELBAN noong 2004. Para po sa mga interesado sa CELBAN, meron silang meet-up every Tuesday that is absolutely free for all nurses. Puntahan niyo po ang kanilang URL at malaman kung paano mag-apply ng CELBAN sa Langara. For more information, contact Jeff Madigan at 604-417-9674 o sa jeffreymadigan@langarabc.ca at sa www.langari.ca/CELBAN. At para naman sa ating community bulletin board, narito ang mga aabangan nating events at activities para sa buwan ng Hunyo. In celebration of the 118th year of Philippine Independence, inihahandog ng Tribo Production ang Philippine Opera Company on their US-Canada concert tour entitled Harana. Ang concert ay magtatanghal ng 8 celebrated singers, mga accomplished soloists sa Pilipinas. Nais ipakita ng pagtatanghal ang Philippine evolution of music through songs, movement, and drama. Kasama sa repertoire ang 6 suites na ipipresenta sa orihinal na visual excitement. Ito'y gaganapin sa Vancouver Technical Secondary School Auditorium sa 2600 East Broadway, Vancouver. Ang mga ticket ay available, $100 para sa VIP at $30 naman para sa general admission. Please contact Tribu at telus.net o sa telepono 604-888-5624. Ang settlement program in collaboration with St. Luke's Parish Migrants Connect program ng Couples for Christ ay magbibigay ng isang libreng family sponsorship seminar. Ito ay para sa mga nais dalhin ang kanilang mga pamilya mula sa Pilipinas dito sa Canada. Ang speaker na si Ralph Guerra ay magbibigay ng abiso para tungkol sa pag-file ng mga dokumento at proseso ng pag-apply ng sponsorship sa pamilya. Ang seminar ay gaganapin sa Portable 5 and 6 sa St. Luke's Parish sa 20285 Dudney Trunk Road, Maple Ridge sa June 4, Saturday mula 5:30 hanggang 7:30 ng gabi. Mag-register lamang po kay Henry sa henry.lu@issbc.org o tumawag sa 778-284-7026 o kaya naman kay Denise Macapagal sa 778-859-3107. Ang United Filipino-Canadian Associations in BC or UFC-ABC in cooperation with the Philippine Consulate General in Vancouver ay magkakaroon ng 118th Philippine Independence Day celebrations sa Memorial South Park sa June 4, Saturday mula 9 a.m. hanggang 5 p.m.
Ang celebrations ay magko-coincide with the 60th anniversary of the Philippine Consulate in Vancouver. Ang lahat ay inaanyayahan ng mga UFC, ABC at ng mga iba't ibang organisasyon na makikisalo-salo sa araw na ito. Free entrance po and everyone is welcome. Pakinggan natin ang imbitasyon ng ating Consul General Neil Ferrer. Inanyayahan ko po ang ating mga lahat ng kababayan dito sa Vancouver and the Lower Mainland to take part sa ating pong celebration ng 118th anniversary of the Proclamation of Philippine Independence. Marami po tayong mga kapistahan that will be held all across the city. In fact, ito pong exhibit ni Kaheber, simula na po ito dahil we're celebrating this month of May, the 60th anniversary of the establishment of the Philippine Consulate in Vancouver. And by the end of the month, we're opening again another art exhibit in North Vancouver. It's also called Harana. So we have Simani Baldemore and Filipino-Canadian artists. So that will kick off the events this coming May and June in celebration of Philippine independence, coinciding with our anniversary of the 60th establishment of the Philippine Consulate General here in Vancouver. Ang UFC ABC, supported by the Philippine Consulate General, presents in celebration of the 118th Philippine Independence ay magkakaroon din ng Gala Night sa Saturday, June 11 sa Westin Bayshore sa downtown Vancouver. 5:30 p.m. ang cocktails at 7 p.m. naman ang dinner time. Ang tickets ay $90 per person. Ang music will be provided by DJ Romel at formal Filipiniana attire naman ang nire-require. Tickets are now available. Part of the proceeds will go to Angkop Projects and Housing. Ang event ay ho-host ni ABS-CBN Balitang Americas, Mariton Pacheco at Triber Productions Clifford Belhica. Muling sumailalim sa Walk of Shame sa Tanawan City, Batangas ang 11 kalalakihan at isang babae matapos maaresto ng pulisya sa inilatag na drug bust operation noong isang linggo. Panoorin natin ang balitang ito mula sa Tanawan, Batangas. Sa isinagawang operasyon ng Civil Security Unit na MAC Group ng Tanawan City, sinuyod ng mga operatiba ang Barangay 3 at Barangay 4 kung saan nasakote ang mga suspect na nagbebenta at gumagamit ng shabu. Nabatid na ang mga suspect ay naunang kinausap ni Mayor Tony Halili noong nakalipas na linggo para pakiusapang tumigil na sa pagbebenta ng bawal na droga. Subalit makalipas ang ilang araw ay nagpatuloy pa rin sa pagtutulak ng droga ang mga suspect kaya napilitang iparada sa taumbayan na may nakabitbit na placard sa dibdib. Nagmisulang Flores de Mayo ang Walk of Shame noong isang linggo matapos lagyan ng arko ang mga suspect na may nakasulat na Flores de Pusher. Sa kabila ng investigasyon ng CHR, matapos ipa-walk of shame ang 7 suspect noong nakalipas na linggo, patuloy pa rin ang walk of shame na ipinag-utos ni Mayor Halili para masawata ang paglaganap ng droga sa nasabing lungsod. Dollar Smart 99 cents Op Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Tinututulan ng Free Legal Assistance Group or FLAG ang pagbabalik ng death penalty na ipinapangako ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya. Panoorin natin ang pahayag ng FLAG mula sa Maynila. Ayon sa mga abogado ng FLAG, tutol din sila sa pahayag ni Duterte ng shoot-to-kill policy. Naniniwala ang FLAG na ang death penalty at shoot-to-kill policy ay labag sa saligang batas at kung ito'y patutuparin ng bagong presidente, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ayon din sa FLAG, mawawala ng saysay ang legal system at ang international law on human rights kapag natuloy ito.
Naniniwala ang mga abogado nito na ang mga mahihirap na walang pera, walang lakas, walang padrino at walang paraan na makapag-hire ng magagaling na abogado ang maapektuhan ng batas na ito. Dagdag pa ng flag na isang epektibong paglalapat ng justice system ang makakalutas sa kriminalidad, hindi ang death penalty o shoot-to-kill policy. Nagsalita ang dating chairman ng Commission on Human Rights na si Loretta Rosales tungkol sa planong ito ni President Duterte. The death penalty as a mechanism to stop crime has been proven to be ineffective during the period when the death penalty was imposed in the Philippines. It did not deter criminality, it did not reduce crime radically. Marami rin ang nagsasabing hindi malulutas ang pagkakabalik ng death penalty sa kriminalidad sa bansa. Napatunayan ng Court of Appeals na guilty si Senator Antonio Trillanes IV sa indirect contempt matapos ang kanyang aligasyon na sinuhulan umano ng na-dismiss na dating Makati Mayor Jejomar Erwin Junjun Binay ang mga justices ng 50 million pesos para pigilan ang kanyang suspensyon na ipinalabas ng Office of the Ombudsman. Panoorin natin ang detalye ng report na ito mula sa Quezon City. Sa 15 pahinang kautusan, inatasan ng CA si Trillanes na magbayad ng 30,000 sa loob ng 10 araw pagkatapos na matanggap ang desisyon. Matatandang inakusahan ni Trillanes sina Associate Justices Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta ng pagtanggap ng tig 25 million kapalit ang pagpapalabas ng temporary restraining order na nagpapatigil sa suspension order ng Ombudsman kaugnay ng umano'y overpriced na Makati Parking Building. It is undisputed that respondent uttered malicious statements of bribery against the Court of Appeals and some of its justices, ayon sa Court of Appeals. Bukod sa kasong contempt, naghain din si Binay ng libel laban kay Trillanes. Mga kabayan, sa isang linggo po, Hunyo na at syempre espesyal sa ating mga Pilipino ang Hunyo dahil sa ating Independence Day. Igugunita natin ito sa pamamagitan ng mga special events na magaganap around Vancouver. At syempre, nais po namin pasalamatan ng aming mga sponsors, The Bao Place, Dollar Smart at syempre, Kabalen Sweets Restaurant and Catering. At dito na naman nagtatapos ang aming mga balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Ako po si Rosette Correa at ito po ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travel Lance insurance plans. Travel with Travel Lance.